kapatid, and welcome back. Na-miss ka namin. And glory to God. At ang text ko po ay matatagpuan sa 2 Peter 3 verse 18 po. Ang sabi dito, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po ay yumuko at ipanalangin natin ang salita. We praise you, Lord. We glorify your holy name, Father God, through your Son, Jesus Christ, and the presence of the Holy Spirit. Lord, pagpalain mo ang iyong salita at patuloy nawa, Panginoon. Gamitin mo lamang ako for your glory alone, O God. At Lord, sa oras na ito, ikaw ang bigyan ng kapurihan sa buhay ko, Panginoon. Control my lips, my mind, and my heart, O Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi dito sa 2 Peter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ang title na po ay Growing Christian. Paano po ba tayo lumago bilang isang Kristiyano? Or lumalago pa ba tayo? Amen? Una, paano ba tayo lumago bilang isang Kristiyano? Sabi niya dito, but grow in the grace. Through the grace of God. Alam mo na everyday, it is a battle for us. Bilang isang Kristiyano, hindi lang sa ating mga physical, kundi sa ating spiritual na buhay. Araw-araw, may mga problems tayo na na-encounter. Sa mga bagong new students, maraming problems nag-a-arise. Subalit, sabi ng God, by the grace of God, we can go on. Amen? But through the grace of God, we can overcome sa lahat ng mga pagsubok na yan, sa lahat ng mga problema na yan, ay makapag-go tayo at ma-overcome natin ang lahat ng bagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Second po, paano natin malaman na tayo ay lumalago na bilang isang Kristiyano? Sabi nga, grow in the grace and knowledge of our Lord. Knowledge of our Lord through the knowledge of our God. So, paano po tayo lumago? Diba? Sabi na through the knowledge, wisdom ng God. Una, kailangan po natin na mag-pray. Prayer is the backbone of our faith kay God. Kailangan yung constant communication natin kay God. Huwag natin kaligtaan pag-gising sa umaga, pagtulog natin, even saan tayo, mag-pray tayo, be connected to the Lord. Amen po ba? Then, reading the Bible. Always, kahit sa isang araw, magbasa tayo ng isang verse to encourage our soul, to encourage our spirit na tayo ay stir up ang ating faith kay God. And the third one po ay discipleship. Mga kapatid, sabi nga nila, boring kasi discipleship. Pero, dito natin sa discipleship, mga kapatid, nalalaman ang katotohanan. Kasi, yung mga na-receive natin, na mga napag-aralan natin, na mga salita, patuloy ito na mag-grow sa ating buhay, na mai-apply po natin upang tayo ay lumago bilang isang Kristiyano. And, last, without this, mga kapatid, kailangan natin ang fellowship. Hindi ka pwede na lumago ka na mag-isa lang. Kailangan natin ay pumunta tayo sa church. Mag-fellowship sa mga kapatid. Kasi once na ang mga kapatid ang ating kasama palagi, yung apoy na naglalagab kumbaga sa
kapatid, ito ay mag-transfer. Kasi transferring spirit yan eh. Kung saan tayo sumasama, nagtatransfer ang spirito na yan. So, we are blessed kung ang mga kasama natin palagi ay patuloy na naglalaganap ang kanilang spirito sa Lord. Ganon din sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang mga bagay na ito. Amen? And the third one po ay grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, Lord and Savior Jesus Christ. The last one is through our Lord and Savior Jesus Christ. I believe once na si Lord na ay nasa buhay na po natin, sabi nga the character of what God ay nasa atin na. Dito tayo mag-grow. Bilang isang Kristiyano po, nakikita na kung ano yung pagkatao natin. Dahil anak tayo ng Diyos. Si Lord Jesus siya ang ating tawag dito, example. So dapat makikita na sa ating buhay bilang isang Kristiyano yung character na kung ano ang mayroon ang Diyos. Isipin natin palagi na wala na yung dati nating pagkatao, kundi si Lord na ang makikita sa ating buhay. Amen? At bilang conclusion po, mga kapatid, ay sabi dito sabi nga, 2 Corinthians 5 verse 17, na ang dati nating pagkatao ay wala na. At tayo ay bago na nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus. At ito po yung katotohanan. We cannot change our lives. Only God can change us. Amen? At mga kapatid, ang changes na binigay ng Panginoon sa atin, lagi natin isipin, religion cannot save us. Religion is not like that. Pero ang tunay na relasyon sa Lord, yan ang makapagbago ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Glory to God. At nawa, mga kapatid, ay nagkaroon po ng ang puso natin mataniman ng mga salita ng Panginoon upang tayo ay mag-grow sa Lord. Yan lang po. At thank you, Lord. Glory to God po.